Yeah, magandang araw mga bro and welcome back once again dito sa Mokpo City, South Korea. Bisita tayo na naman sa ating pasyente, no? So sabi niya nalinisan na raw yung sugat niya and pwede na raw magbisita. So ito yung advantage ng malapit lang na nandito na lang siya sa Mokpo kasi pwede nang bisitahin anytime kung gusto mo. Lapit lang sa bahay, it's walking distance. Hindi katulad doon sa Wason na isang oras yung biyahe nyo through cars, no? Magka-travel ka pa. So, kaya napaganda rin dito. Pwede mo siyang madala ng prutas. Kasi may pagkain na doon eh. Kompleto na doon lahat. At may nag-aasikaso na rin sa kanya. Yan. Katapos kong mahatid yung mga bata, prepare yung mga food nila, masikaso yung bahay. So punta naman tayo dun sa pinakamamahal natin sa buhay na ating partner natin. Bakit mo pinakasalan yung asawa mo? Kung ang reason ng pagpapakasal mo sa asawa mo is for you to be happy kasi mahal mo siya, kaya sa kanya mo nakikita yung kasiyahan sa buhay, sa kanya mo nararamdaman yung ganon, yung mga bagay na hinahanap mo sa sarili mo. Ayan, so if we based on the Bible, hindi pala ganun dapat. Kasi ang married was created by God, no? Jesus, family. So nandyan yung kinukuha ng Panginoon ang kanyang paglingkod kasi Jesus came to the world to serve, not to be served. So ang prinsipyo pala sa pag-aasawa dapat ganoon din. Dapat kaya mo pinakasalan yung taong mahal mo kasi gusto mo siyang maging masaya. Ganoon din ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang church sa atin. Kaya siya ibinigay ang kanyang buhay, no? Nagpapako sa cross para sa pakabayaran natin mga kasalanan kasi nga gusto niya tayong maging masaya kasi mahal niya tayo. Ngayon, kung sa mag-asawa ay ma-apply yan, kaya mahal mo yung asawa mo, pinakasalan mo, at dapat ang priority mo is maging masaya siya. And then both the same. Ganon din, applicable sa lalaki, applicable sa babae. So just imagine that, na kung ikaw ay ang goal mo is yung papasayahin yung asawa mo at yung asawa mo pasayahin ka rin. Imagine that. Walang away. Kasi pareho kayo ng intention, iisa kayo ng layunin sa buhay. Pero kung ang iniisip mo ay yung sarili mo lang, pasaya dahil nandyan yung asawa mo kaya ka nagiging masaya, later on mag-aaway na kayo, later on kasi madi-discourage ka kasi hindi mo nakikita sa asawa mo yung hinahanap mo kaya ka nadi-discourage. No, pero kung ang goal mo dahil yun ang sinasabi ng Bible at ipinakita sa atin ng Panginoon Jesus na dapat nating sundin ay to serve, not to be served. At ang paglilingkod natin ay siyang nagbibigay sa atin ng kasiyahan na mapasaya mo yung partner mo na pinaglilingkuran mo. Napakagandang bagay, napakahalaga yun. Na kahit ano man ang mangyari, hindi ka madi-disappoint kasi hindi mo nakikita minsan sa kanila yung mga hinahanap mo. Kaya ka nadi-disappoint, kaya ka nagagalit, kaya nagkakaroon ng hanap na lang ng iba. Kasi doon mo nakita. Kasi yung intention mo, ipasayahin yung sarili mo. Kung ginawa yan ng Panginoon sa atin, kung ang intention niya ay pasayahin yung sarili niya, hindi siya bababa to serve us. Hindi siya bababa para iligtas tayo. Because God loves us and God wants us to be happy. Kaya nga siya umiyak sa panahon ni Lazarus kasi not because na hindi niya kayang buhayin si Lazarus, kundi nakita niya na nalulungkot ang kanyang mga anak, si Mary. So ayan, kaya naliwanagan din ako na bilang asawa pala, hindi sarili mo ang dapat mong paligayahin, kundi paligayahin mo yung partner mo. Kasi nga, kung ganun din yung sa kabila, paliwanag din yung magiging maganda yung magiging relationship. So ayun mga bro, thank you for watching once again, and please do subscribe our YouTube channel also, Bro Romel Korea. So thank you once again. So God bless everyone.